Pag hinayaan mo na mangyari ang hindi dapat ginagawa, hindi dapat sinisimulan. Aaminin ko, may mga nagkakagusto sa akin. Nalalaman ko sa mga kaklase ko na crush na pala ako ni ganito. Yung girlfriend ko naman taga UST. Science course, rather. Pero sa tingin ng iba, hindi daw siya kagandahan. Pero para sa akin, siya na yung pinaka gusto kong mahalin na dadalhin ko sa altar. December 2014. Eto na yung plot twist. May kaklase ako. Maganda. Matalino. Yun yung mga qualities na nakikita ko sa kanya. Hindi ko na lang namalayan. Nakakausap ko na siya dahil sa mga mutual friend namin. Minsan kumain kami sa food court magkasama. Nababanggit ko naman na may girlfriend ako sa kanya at ako naman si Loko. Ine-entertain ko pa rin pag nag-uusap kami. Nung nasa food court kami, habang bumibili kami, sabi niya, "Pwede ba tayong mag-date?" Nagulat ako. Kasi simpleng kaibigan lang talaga nakasabay ko mag-lunch ang turing ko sa kanya. Pero dahil tinutokso din niya ako, hindi daw ako game sa mga party, concerts, inuman, hindi kasi ako pala inom. Sabi ko na lang, sige. Pero may girlfriend ako eh. Hindi naman natin sasabihin sa kanya eh. So pumayag ako, nagkita kami sa 4 p.m. sa isang mall. So ngayon, libot-libot hanggang sa gumabi na, 7 p.m. May fireworks sa Bay Area. Nung fireworks niya, niyakap niya ako sa likod. Something na memorable sa akin kasi ganun din ako yakapin ng girlfriend ko kapag nilalambing niya ako. Pwede bang ganito na lang everyday? Sabi niya. Sabi ko, wag dahil may girlfriend ako. Nagmamadali ako pumunta ng CR. Hindi ko matanggap na yung kaibigan kong yun may pagtingin sa akin. Ayoko magpanggap pero nagustuhan ko yung yakap na yun. Nag-text siya sa akin na ilang beses, sorry. Nagmamakaawa na bumalik ako dun sa Bay Area. Kasi takot siya umuwi paggabi. Bumalik ako. And then sabi ko, yahatid na lang kita sa sakayan. So nang nasa sasakyan na kami, hinawakan niya ako ng mahigpit sa braso. Bakit ba hindi pwede? Wala namang makakaalam kung hindi mo sasabihin eh. Yun yung sira-ulong sinabi niya sa akin. Alam mo, mahal na mahal ko yung girlfriend ko. At alam mo kung anong sagot ko dyan. Sabi ko. Nakasakay na siya tapos ako naiwan sa sakayan ng FX. Di ko na lang namalayan. May luha na sa mga mata ko. Hindi ko masikmura na may nagawa akong kasira-uluhan sa girlfriend ko. So tinawagan ko yung girlfriend ko nung medyo 9 p.m. na. Nagstay ako sa Bay Area. So pagkatawag ko, sabi ko agad, mahal, may kasalanan ako sa'yo. Ano yun? Gusto mo ba ng ice cream? Nagdala kami ng mama ko ng ice cream galing the fort. Huwag mo na isipin yun. Hindi naman malala, di ba? Nagtaksil ako, malala, kaklase ko. Sabi ng girlfriend ko, punta ka sa amin, pag-usapan natin yan. Sabihin mo lahat, siraulo ka. So pumunta ako sa kanila. Umiyak ako, sinabi ko lahat, pangalan, oras at saan kami nagkita. Pati yung pagyakap at paghatid. Na akong hiwalayan ng girlfriend ko. Pero naisip din niya na hindi kami tatagal ng ganito kung hindi naging sobra yung pagiging honest ko sa kanya. So pinatawad niya ako after 1 week. Sakto sa monthsary namin. Balita dun sa Haliparot. Ayun. Kaklase ko pa rin siya sa isang subject. May klase pero hindi na niya ako gustong lapitan. Pareho din na ayaw ko din siyang lapitan. Ni makita nga ayaw ko rin eh. Pag may group work, hindi ako nakikigrupo sa kanya kahit ina-assign na ng prof. Lumilipat pa rin ako kahit nagagalit sa akin yung prof. Kaya sa mga lalaki dyan, na pinagsasabay yung mga babae, mag-isip-isip na kayo kung ano magiging kapalaran nyo pag tinuloy nyo pa yan. Swerte lang ako kasi nabiyayaan ako ng girlfriend na ganito kalambing at nagpapatawad. Pero yung sa inyo, ganun din kaya. Honesty. Loyalty. Faithfulness.
Ang sarap isipin na may ganong klase